Season 40 ay nandito na at kung pinapanood mo ito, ibig sabihin handa ka na mag-grind ng todo ngayong bagong season. Ang season na ito ay tungkol sa tamang timing ng initiation, tuloy-tuloy na pressure at control sa team fights at ang 5 tank na ito ay talagang naninibabaw ngayon. Manatili hanggang dulo dahil pagkatapos nito, alam mo na kung sino ang pipiliin para kontrolin ang laro at buhatin ang team mo. Ayaw mong mami sa mga picks na ito. Unang-una, si Tigreal, wala akong pakialam kung ilang season pa ang lumipas, si Tigreal ay palaging problema sa solo run. Ang season na ito ay nagbibigay halaga sa malakas na team fight control at ang ultimate ni Tigreal ay kaya pa rin magdesisyon ng buong laro. Isang magandang flicker plus implosion combo lang, parang libreng lord na agad na nagpapalakas sa kanya ngayong season ay ang dami ng skishy backliners na pinipili, mga mage at marksmen na walang mobility. Kinakain sila ni Tigreal. Pro tip, huwag pilitin ang maagang ultimate, magtago sa bush, hintayin ang cooldown ng core, saka parusahan kung kailangan ng team mo ng maasahang initiator. Isa pa rin si Tigreal sa pinakaligtas na pick sa meta. Sunod, si Hilda at sobrang toxic niya sa early game. Dahil sa bagong jungle paths, sobrang halaga na ngayon ng pag-invade at doon talaga naninibabaw si Hilda. Hindi lang siya tank, nagbibigay din siya ng pressure. Ang passive region niya sa bushes ay ginagawa siyang sobrang hirap alisin sa jungle ng kalaban. Tatamaan mo siya, mag-high heal lang siya, at kapag naipon niya ang stacks ng ultimate niya, nawawala agad ang mga skishy heroes. Perfecto si Hilda kung gusto mong mag-snowball na mabilis kaysa maglaro ng passive. Tandaan lang, pinakamalakas siya sa early hanggang mid-game, huwag masyadong mag-overextend sa late game nang walang backup. Si Bel-Eric ay low-key, isa sa pinaka-nakakainis na tank ngayong season. Dahil sa dami ng attack speed marksmen at fighters, literal na pinaparusahan ni Bel-Eric ang mga kalaban sa pag-atake sa kanya. Ang passive reflect damage niya ay mabilis maipon lalo na sa mahahabang laban at ang ultimate niya, malaking area control, perfecto para sa front-to-back team fights. Kung ang kalaban ay may dalawa o higit pang DPS heroes, sobrang halaga ni Bel-Eric, hindi siya flashy, pero palagi siyang nananalo sa mahahabang laban. At oo nga pala, ang huling tank sa listahan nito ay lihim na sobrang lakas sa 5-man queues. Ngayon naman, pag-usapan natin si Grock kapag naiintindihan mo ang positioning, nagiging unfair si Grock. Ang pader niya ay literal na kayang paghiwalayin ng carry sa kanilang team. Isang magandang wall malapit sa Lord Pete, libreng objective agad. Ang season na ito ay pabor sa mga team na lumalaban sa objectives at si Grock ay kontrolado ang espasyo ng mas mahusay kaysa halos sa kahit sinong tank. Dagdag pa rito, masakit talaga ang early game damage mula sa combo ng skills niya. Mas skill-based siya kaysa sa iba sa listahan nito, pero sa tamang kamay, naninibabaw siya sa macro play. At panghuli, si Minotaur, huwag niyong maliitin ang pick na ito. Ngayong mas mahaba ang team fights, lalo namang lumalakas si Minotaur sa mahahabang laban. Ang heal niya ay nagpapanatiling buhay sa backline mo. At kapag pumasok na siya sa rage mode, sobrang lakas ng crowd control chain niya. Perfecto siya para sa coordinated fights o kung kulang ang team mo sa sustain. Hindi siya flashy sa early game, pero sa late game na 5 versus 5, kaya niyang baliktarin ang momentum ng laban. Kaya ayan, 5 tank na talagang nananalo ng laro sa Season 40. Hindi ito rantank, kundi mga maasahang meta picks. Kung nakatulong ito sa'yo, ay comment mo ang main tank mo. Baka gumawa ako ng full guide next time. At kung gusto mo pa ng Season 40 breakdowns, builds, emblems, at combos, alam mo na ang gagawin. Kita-kits sa susunod.